posibleng final battle sa pagitan ni Kurapika at Chrollo sa Succession War arc ay maaaring maging isa sa pinakamatindi at masalimuot na laban sa Hunter x Hunter. Pareho silang may malalim na personal na motibasyon at nakatali sa mas malalaking kwento ng kapalaran at paghiganti. Ang laban ni Kurapika at Chrollo ay hindi lamang isang simpleng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay pinagbabatayan ng malalim na personal na sugat ni Kurapika at pagpatay sa buong Kurta clan, kung saan si Chrollo at ang Phantom Troop ang responsable. Para kay Kurapika, ito ang rurok ng kanyang paghiganti. Samantalang para kay Chrollo, maaari makita niya ito bilang isang laban na nagpapatunay ng kanyang kakayahan bilang leader ng Phantom Troop at isang paraan upang mapalakas pa ang kanyang reputasyon. Maaaring gamitin ni Kurapika ang emosyonal na aspeto ng laban upang isentro ang kanyang diskarte. Kung magtagumpay siyang makontrol si Chrollo gamit ang kanyang chain jail, maaari niyang subukang painain ang isipan ni Chrollo sa pamamagitan ng pagbabalik ng alaala ng pagpatay sa Kurta clan. Samantala, si Chrollo bilang isang master tactician ay hindi nagpapadala sa emosyon. Ngunit kung hinarap siya ng isang Kurapika na puspos na galit at determinasyon, maaari itong makaapekto sa kanyang mga galaw at desisyon. Si Chrollo ay kilala sa kanyang skill hunter, isang kakayang magnakaw at gumamit ng iba't ibang nen techniques. Isa itong malaking bentay laban kay Kurapika, lalo na't napakalawak ng nen arsenal ni Chrollo, kabilang na ang Black Voice, Sun and Moon at Order Stamp. Ibig sabihin, malamang ay magiging unpredictable ang kanyang mga galaw. Sa kabilang banda, si Kurapika ay may Emperor Time na nagbibigay daan sa kanya upang gamitin ang lahat ng nen types na may 100% proficiency. Isa pa, dahil ang lahat ng kanyang chains ay partikular sa idinisenyo upang labanan ng mga miyembro ng Phantom Troop. Magiging crucial ang role ng kanyang chain jail, Judgment Chain sa labanan, lalo na't kung maaabot ni Kurapika ang katawan ni Chrollo. Maaari niyang ilak ang mga kakayahan na ito at bigyan ng limitasyon sa mga galaw, isang bagay na naging epektibo nung nakaraang mga laban. Gayunpaman, isang malaki pa ring hamon ang kakayahan ni Chrollo na magnakaw ng nen. Kung sakaling makuha niya ang isang kakayahan ni Kurapika, maaari ito maging malaking pabor sa kanya at baka ito ang maging dahilan ng pagkatalo ni Kurapika. Ang isa pang mahalagang elemento sa final battle ay ang labanan ng estratehiya. Kung si Chrollo ay isang master strategist sa kanyang laban kay Hisoka, nakita natin kung paano niya ginamit ang kanyang kakayahan at ang kapaligiran upang makakuha ng bentahe. Inaasahan natin na gagamitin din ni Chrollo ang parehong taktika laban kay Kurapika. Maaring mag-set up ng traps o gumamit ng illusions upang lutuin si Kurapika. Kurapika naman, bagamat emosyonal, ay hindi rin basta-basta nagpapadala sa init ng ulo. Marami na siyang pinagdaanan na laban, kabilang ng laban kay Ovogin na nagpakita ng kanyang disiplina sa paggamit ng kanyang chains at pagpipigil sa kanyang emosyon. Dahil dito, may malaking posibilidad na magiging napakataktikal ng kanilang laban na puno ng mind games, paghahanda. Ang laban na ito ay maaaring magdala ng moral na tema. Parehong pinangahawakan ni Kurapika at Chrollo ang kanilang sariling mga prinsipyo. Kurapika ay driven ng kanyang pagnanasa para sa hustisya at paghiganti, samantalang si Chrollo ay naniniwala sa kalayaan at ang karapatan niyang pamunuan ng Phantom Troop na walang hadlang. Ang kanilang labanan ay maaaring humantong sa isang malalim na pagninilay sa tunay na kahulugan ng hustisya at kung sino ang tunay na tama. Sa uli, magiging mahalaga kung si Kurapika ay mananatiling nakatuon sa kanyang moralidad o kung mahuhulog siya sa parehong madilim na landas ng paghiganti na nagpapalakas lamang ng karahasan. Kung tatalunin niya si Chrollo, ano nga ba ang mangyayari sa kanyang buhay pagkatapos? Magiging malaya ba siya mula sa kanyang paghiganti o makikita niyang walang kabuluhan ang lahat? Isa pang komplikasyon na dapat isaalang-alang ay ang papel ng Succession War. Habang nangyayari ang labanan sa pagitan na Kurapika at Chrollo, may mas malaking digmaan na nagaganap sa likuran nila. Ang digmaan ng mga prinsipe ng Kakin para sa trono. Ang kaguluhang ito ay maaaring magbigay ng iba't ibang dynamics sa kanilang laban. Pwedeng gamitin ni Chrollo ang mga prinsipe o iba pang factions bilang diversion o backup. O pwedeng maganap ang laban sa isang mas chaotic na kapaligiran na magpapahirap sa parehong panig na tumututok. Ang final battle ni Kurapika at Chrollo ay maaaring magbigay ng isang malalim na resolusyon sa mga pangunahing tema ng serye: paghiganti, kapangyarihan at moralidad. Sa estratehiya at kakayahan, parehong pantay ang mga laban. Si Chrollo ay may napakalawak na nen arsenal at taktikal na talino. Ngunit si Kurapika ay may mga special na chains na partikular na dinisenyo upang kontrolin ang mga miyembro ng Phantom Troop. Gayunpaman, maaring magbago ang takbo ng laban batay sa iba pang mga elementong hindi inaasahan, tulad ng mga prinsipe o iba pang tauhan sa digmaan.
Pagtatapos, ang laban na ito ay hindi lamang magiging laban ng lakas at kapangyarihan, kundi isang personal na sagupaan ng mga prinsipyo at emosyon. Ang resulta ay nakasalalay kung alin sa dalawang ito ang mananaig sa uli. Ang talino ba ni Chrollo o ang pagiganti ni Kurapika? Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.